Natungayan niyo po ang ambush interview kay Pangulong Duterte matapos siyang magsalita dyan sa Cordoba, Cebu. Samantala, narito po ang News TV Quick Response Team sa headquarters ng QCPD. Kaugnay pa rin ito ng update dito sa pagkakakita ng mga taga-QCPD sa suspect sa pamamaril sa isang nagmumotor nung nakarang Sabado. At posibleng may kumukup-kup umano sa Boracay kay Fredison Ong Atienza, ang suspect sa pagpatay sa rider ng motor dito sa Quezon City nitong nakaraang Sabado. Ayon sa hepe ng QCPD na si Chief Superintendent Guillermo Eliazar, base sa impormasyong nakalap nila, lumipad patungong Boracay si Atienza isang araw matapos niyang barilin ang biktimang si Anthony Mendoza. Matatandaang nauwi sa pamamaril ang sagutan ni Mendoza at Atienza sa away trapiko sa kanto ng Ditwa Zone at Quezon Avenue. Kahapon, naglabas na ng lookout bulletin order ang DOJ laban kay Atienza. Inatasan na rin ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre ang mga taga Bureau of Immigration na maging alerto sakaling mamataan ang suspect. Ang QCPD naman nakikipag-ugnay na sa puwersa ng pulis sa Boracay para madakip si Atienza. Sa ngayon kasama po natin si District Director Chief Superintendent Guillermo Eliazar. Sir, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon, Jigit. Magandang hapon sa nanonood at nakikinig sa ating palatid. Opo, dito po sa pangyari, ano po mula po nung magkaroon ng sighting o impormasyon kayo kay Atienza, so far ano na po ang development? Well, actually, nung malaman natin na merong impormasyon kami na-receive, coordination with the Police Regional Office 6, na cited nga siya doon, nagpadala tayo ng manhunt teams. While it is true na initially merong nagpunta sa atin na abogado ng suspect para magtanong kung ano magandang gawin at ang advice natin sa kanila ay sumurrender at harapin itong kasong ito, tuloy-tuloy yung ating manhunt operation. At ako naniniwala nga na hindi naman siguro susuko na yan. Kaya ang ginagawa natin is tuloy-tuloy pala natin pagtutok sa kanya. In fact, gaya na banggit nga natin, nalaman natin na the day after the incident, tumakbo doon ang suspect. And napag-alaman din natin na supposed to be ang balik niya is kahapon. Pero no show siya doon sa airport. And nung isang araw naman, meron siyang emergency booking na ginawa sa PAL na from Katiklan, pupunta siya ng Clark sa Angeles, Pampanga. Pero hindi rin siya nagpakita doon. Kaya base sa aming koordinasyon, sa ABSI Group, pati na rin doon sa Boracay Tourist Assistance Center, na siya ngayon na tumutulong sa atin doon, naniniwala sila na talagang naandun pa siya. At kaya ngayon I decided na ngayong araw na ito na ipaalam na ito sa publiko upang matulungan kami dito sa aming continuing manhunt operation sa pagbibigay ng impormasyon kung nasaan siya doon sa ating mga kababayan sa Boracay. At at the same time, kung sakali man na nakalabas na siya, ipagbigay alam po sa pinakamalapit na pulisya itong impormasyon ito upang ating agad maaksyonan. Ano pong trato ng QCPD dito? Ina-assume nyo na armado pa rin ito hanggang ngayon, armed and dangerous po? Well, ganun yung ating konsiderasyon. Kaya the fact na nakita natin na meron siyang pinatay at meron siyang dating hawak na baril na dalawa, so we considered him to be armed and dangerous. Kaya nga ang ating payo rin sa ating mga kababayan, ibigay sa amin impormasyon at so that kami yung gagawa ng nararapat na aksyon. Opo, yung unang impormasyon doon sa plaka ng sasakyan ay sa Avanza, pero paano na-confirm mo na para nga ito doon sa Land Cruiser? Well, yung unang informasyon kasi, ito ay galing sa concerned citizen na nagbato ng plaka sa Metro Bay, sa MMDA Metro Base, and pinadala ngayon sa atin. So yun naging base natin for verification nung Monday. But nung malaman natin na ito pala ay naka-assign sa isang Toyota Avanza, agad kami nagrekisa ng iba't ibang mga CCTV monitors, camera sa lugar na malapit dun sa area, leading and coming from that area. And then nakakuha nga tayo ng isang malinaw na footage na nagpapakita ng tamang plaka, and based on verification, ayun na sunod-sunod na nalaman natin kung sinong registered owner, and from there nalaman natin kung sinong gumagamit ng sasakyan, and nakuha natin yung identification nung identity ng suspect na kinonfirm 100% ng witness, which is yung kapatid ng namatay. Opo, bilang panghuli, ano pong panawagan niyo sa mga kababayan natin para makatulong din po dito sa kaso? Well, actually, itong nangyayaring itong road race nito, hindi naman ito ngayon lang nangyari. Nangyari ito before, and then maaring mangyari pa rin susunod. Kaya nga ang gusto nating iparating sa ating mga kababayan, particular sa ating mga motorista, na sa lansangan, itong yabang at tapang ay hindi kailangan. Walang lugar ang yabang at tapang sa lansangan. At ito'y magre-resulta ng either madisgrasya ka or makadisgrasya ka. Kung ikaw ay madisgrasya, well, ikaw yung mapatay, at kung ikaw naman ay makadisgrasya, kagaya nangyari sa ating suspect na nagtatago, either way, you lose. Kaya nga yung spur of the moment na
na biglang naisip natin, yung dilim ng ating pag-iisip dahil dito sa pagiging pikon o pagiging road bully, it will ang pupuntahan nun is madilim na kinabukasan. Kaya ang payo natin, mapagpasensya, huwag mainit ang ulo at kailangan wala tayong yabang at tapang sa lansangan. Apo, maraming salamat po sa pagkakataon at update. Si Chief Superintendent Guillermo Eliazar, ang Director po ng QCPD.